Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na down with evidence. Ako po, si Pulong Duterte pa, si Congressman Pulong Duterte na sa Hague. Tapos, in-interview siya ni Alvin, yung correspondent natin sa The Hague. Salamat sa iyo, Alvin, ha. Ka ang nagbibigay ng maraming impormasyon natin dyan. Ito kabibig. Tinanong siya tungkol kay Risa Hontiveros. Nako, grabe ang komento ni Pulong Duterte. Hindi pala niya kilala si Risa. At ito pa kabibi. Tinawag ni Pulong Duterte si Risa Hontiveros na cry baby o spoiled brat. Hulo, bakit na spoiled brat si Risa? Nako, bakit cry baby? Cry baby, cry. Yun daw. Nako kabibig ha. Panoorin natin ang interview ni Alvin kay Pulong Duterte at ang kanyang latest update tungkol kay Tatay Digong Duterte. Kumusta na kaya si Tatay Digong ngayon, no? Sana okay lang siya kahit alam natin na wala siyang ganang kumain, kahit alam natin na miss na niya ang Pilipinas, miss na niya ang hangin ng Pilipinas at ang mga taong nagmamahal sa kanya. Pero take note ha, 80 years old, lumalaban pa rin yan. Kahit alam natin na nahihirapan si Tatay Digong pero lumalaban pa rin, malakas pa rin. Kahit pumayat si Tatay Digong, pero alam mo, kahit pumayat ang isang tao, pero yung nasa loob niya, yung paninindigan at yung spirit lives on him, talagang it will survive. At talagang it will fight mga kabibig. Nakita natin ang perseverance sa Tatay Digong, ang strong will ni Tatay Digong. Kung ikaw may problema ka ngayon, isipin mo si Tatay Digong, 80 years old, nandun sa loob sa ICC detention, nakaya nga niya, ikaw, yan lang problema mo. So dapat ba, sometimes gawin nating inspirasyon ang nangyari ni Tatay Digong. Hindi yung mapapakulong tayo, kung ano ang lesson learned at kung ano ang nakita nating magandang attitude ni Tatay Digong na ipinamalas at ipinakita sa atin na ay, grabe yung pagtiis, grabe yung determination, grabe yung spirit ni Tatay Digong para lang talagang labanan itong mga nangyayari sa kanya. Lalo na ang pamilyang Duterte. So, speaking of pamilyang Duterte, speaking of Pulong Duterte, eto na. Ano kaya ang pakiramdam ni Risa na sinabihan siyang cry baby at spoiled brat ni Pulong Duterte? Ito na, tara. Manood tayo kabibig ha, kay Congressman Pulong Duterte. Baka later on kakasuhan na naman si Pulong dahil sa pagkomento niya kay Risa Hontiveros. Uy, grabe naman. Ito na kabibig ha. Kamusta ka karon kong? Okay, ako okay ra. Kamusta yung visit? Gutom na. Dalion lang natin. Okay ra. Sir, kamusta yung visit kay former President Duterte? Okay raman. Ato siyang gi-inform na amo ng mama ang mupulis ako diri last visit na nako ugma. So far okay man siya. Magpaluy-luy lang daw siya para di sa malatosan. Sabi ni Kong Pulong last visit niya kay Pangulong Duterte ngayon at bukas si Ma'am Elizabeth na naman ang hahalili kay Pulong Duterte. I think Pulong Duterte will go back to Davao. Tapos sabi ni Tatay Digong nang paawa-awa effect na siya kay Ma'am Elizabeth para hindi na siya mapagalitan. So, yun po muna. Okay. si Mama rin mo kung ang mo polisa. O ang anak ni Inday, si Sharky. Kung unsay mo reaction daw kung ipakatanong natong kababayan sa your son Rego being the vice mayor ng Davao. Ang tanong, kung ano ang yung reaction na yung anak mo ang nagiging vice mayor ngayon ng Davao? Magtarong sa trabaho kay matud sa gibilin sa akong amahan sa ako, you make your own history, di ba? Kung di sila magtarong, di siya magtarong sa iyang trabaho, di na siya butuhon sa mga taga Davao karong umaabot ng eleksyon. So sabi ni Kong Pulong na kailangan maging maayos ang kanyang trabaho because you're making your own history, you're making your own legacy. Yan ang sabi ni Kong Pulong. Kasi kung hindi ka maging maayos magtrabaho, hindi ka bubutuhan for the next election. Ang ako diha,
siyempre, isip amahan, nalipay ta, nga naimusunod nato sa pagserbisyo sa mga Dabawenyo, tarungon lang niya. Kaya iyaha man ang kaugmaon ng ato ang gistoryahan. Kung naabay message si PRRD sa mga kababayan niya, Maura man gihapon to iyang message nga unahon na daw sa mga Pilipino ang ilang kinabuhi, kalimtan na daw siya, tiguang naman daw siya, hapit na po daw siya. So, moto. Mo gani karon ni naggihubo niya ang jacket, pakita niya sa iyang mga apo nga kung saan na siya kapayat ba. So sabi dito ni Kung Pulong na yun pa rin naman ang message niya na unahin na ang mga Pilipino ang kailang sarili, buhay, kalimutan na siya dahil matanda na raw siya, malapit na rin siya. But this means hindi ito meaning near to death ha. So yun kaya na nga hinubad na yung jacket niya, pinapakita sa kanyang mga apo na gano'n na siya kapayat ngayon. Payat na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Payat na. sa reaction sa iyong mga pupong? Syempre, naluoy ra. Gingnan po siya sa kaning kinamaguangan na kong babae nga kaon daghan. Yes. Kung magsige mo pagtingog niyan tiyan. Di siya gakaon ko. Gimingaw lagi kuan kanang Bisaya nga pagkaon. Mga inununan, mga anak. So, anong nangyari pala kabibig? Sinabihan si Pangulong Duterte ng kanyang panganay na anak ni Kung Pulong na kumain ka. Tapos, sabi dito na si Pangulong Duterte ay namimiss na yung mga Bisaya na mga pagkain. Alam mo naman, as usual, mga Bisaya, di ba? So, kung pwede lang magdala ng tuyo sa loob, baka palabasin lahat kasi magiging amoy tuyo ang detention area. Di ba? O pwede lang magdalag bulad sulod, pero basig pagawason tanan, nanimahong bulad sulod. Luto naman. Kung on a different question, what's your reaction about Senator Riza Ontiveros filing cases to the vloggers daw pertaining atong video circulating online? Wala, ito na kabibig. Maghanda kayo kung ano ang reaction ni Kung Pulong kay Riza Ontiveros. So, kung sila'y mo bakbak og tao, okay ra. Pero kung sila'y bakbakan, demanda diretso. Cry baby. Ay, baby. Or spoiled brat. So, tawag ka na nila mga inana. Sport lang. Mutira mo, okay ra. O tirahon mo, dili okay. Mura magkagdi politiko mong ka. Di mo gani kung drug smuggler si mong kauban. Ito ang sabi ni Kung Pulong ha. Ito. So if sila, sina Riza at anti-Duterte camp, titira, pupuna ng mga tao, okay lang. Pero kung sila ang pupunahin, demanda agad, cry baby or spoiled brat. Ano bang tawag dyan sa mga gaya nila? Sport lang. Pag kayo tumira, pumuna, okay lang. Pero pag kayo natitirahin, pupunahin, hindi na okay. Ano ba yan? Para naman kayo hindi politiko. Politiko ka naman kaya. Ginawa nga akong drug smuggler ng kasama mo. Diba? If you still remember, nagkaroon nga ng Senate hearing tungkol kay Kung Pulong, may mga ang tawag dito, mga tattoo daw, na may meaning na yung tattoo, and so on and so forth, diba mga kabibig? So, yun ang sabi ni Kung Pulong, cry baby or spoiled brat, si Riza Ontiveros. Kung kayo ang pupunain, ididemanda nyo. Pero kung kayo ang pumuna sa mga Duterte, parang okay lang sa inyo, napunahin na lang ang todo, kahit below the belt ng mga sinasabi ninyo. Diba? Parang, dapat sports lang. Politiko tayo eh. May question, ma'am? May question ako sa kung may question? Shout out Cagayan de Oro teachers. Cagayan de Oro teachers o Teresa. I love you ko. Makilatan kita rin taon-taon ani. Kaya tong gitira si kuan kinsa to? Okay lang no eh. Kung message lang nimo Hindi niya kilala si Riza. sa mga kababayan nato kung Sa mga Pilipino, daghang salamat sa inyong kanunay suporta o pag-ampo sa akong amahan. Daghang kayong salamat. Di namo na mabayran. thank you po. Pahabol na pangutana sa atong mga kababayan kung Wa kailan ng Riza mo do man Davao, mga buto. Ang buto na pa ba na makuha buto dito? Sabi ni Kung Pulong, hindi ko yang kilala si Riza.
pumunta lang naman niya ng Davao, humingi ng boto. Ewan ko lang kung may makukuha pa yung boto sa Davao. Nagtaka nga kami bakit paano nanalo yung mga kasamahan niya. Ooh! Tingala ganin mga ng daog na ihang mga kauban. Unsa ito pangutana, di dito mo. Unsa na ito? Last pangutana niya ko is, unsa daw ang final statement ni Tatay Dicoy? Atong last interview nimo kung na natagag statement about reaction ni PRRD sa baligya siyang balay. Unsa daw final statement ato kung to clarify the situation? Sa karon may istorya pero sama sa akong gisulti itong ni Agi, wa man niya naklaro sulti kung kakinsan titulo, kay hanilet na titulo, baligyan ni hanilet way problema sa amo. Dahil nami balay ang mga anak. So kung muli among papaway balay, pwede mo puyo sa balay niya. Ni offer na lagi akong inahan nga dito mo puyo sa balay niya para ma-monitor po ang medication kung ugma lamdag kaluyan sa Ginoo makagawa sa diri. Amen, amen, amen. Amen, amen. Kung daghang salamat kong basig gutom na akong. Gutom na ako panood to. Salamat ko. Kumalanganin kay basig makaigit ko diya sulod. Sige ko, salamat ha. Okay, salamat. So, ito kabibig, ang sinabi ni Kong Polong, sa ngayon, hindi namin napag-usapan yung tungkol sa bahay. Pero gaya ng sinabi ko nung nakaraan, hindi na klaro ni PRRD kung kanino ang titulo. Kung kay Hanelet ang titulo, ibenta ni Hanelet, walang problema sa amin. Dahil may bahay naman kami mga anak niya. So kung walang uuwing bahay ang papa namin, pwede siya sa amin tumira. At nag-offer na rin ang mama namin na doon na sa bahay na tumira para ma-monitor din ang kanyang medication. Kung in God's grace, makakalabas si Pangulong Duterte. So yun mga kabibig, pero grabe yung impact no na hindi kilala ni Kong Pulong si Risa Hontiveros. Sabi ni Kong Pulong, pupunta lang yan ng Davao para humingi ng boto. Ang tanong, may nagawa ba si Risa Hontiveros para sa mga Davaoenos? May programa ba si Risa Hontiveros para sa mga Davaoenos? Kung may programa, maganda yan, di ba? Kasi maraming matutulungan ni Risa Hontiveros ang mga hindi lang taga Davao kundi ang buong Mindanao, 'di ba? Pero kung masakit naman sabihin ni Kong Pulong na pupunta lang yan sa Davao para humingi ng boto, hindi nga kilala ni Kong Pulong yan si Risa Hontiveros. Tapos sabi ni Kong Pulong, nagtataka nga siya kung bakit paano nanalo yung mga kasamahan. So it means si Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Tapos natawa ako, sinabi ni Kong Pulong kung sila ang titira or pupuna ng mga tao, okay lang. Pero kung sila ang pupunahin, demanda agad. Cry baby or spoiled brat. So noon, ang sinasabihan nilang spoiled brat, si VP Sara. Ngayon, nabaliktad na. Si Risa Hontiveros na ang sinasabihan ni Kong Pulong na spoiled brat or cry baby, di ba? Ano man tawag sa mga gaya nila? Sports lang. Pag kayo tumira, pumuna, okay lang. Pero pag kayo na titirahin, pupunahin, hindi na okay. Ano ba yan? Para namang di politiko. Politiko ka naman kaya. Ginawa nga akong drug smuggler ng kasama mo. I think ito si Trillanes, mga kabibig, no? So tawa lang ako sa komento ni Kong Pulong na cry baby. Spoiled brat. Parang bumalik yung mga sinasabi nila kay VP Sara no na, si VP Sara, spoiled brat yan. Tawag dito, mahilig yung mga tawag dito, mga asar. Pero ngayon, bumalik agad, mga kabibig. Ito ang kabibig. As pure, sabi ni Gazelle Zarafet, as pure born and raised law-abiding Davaoenian na pinalaking Davao Bisaya ang pagbisaya and all transaction are correct. Davao Bisaya approve. Okay, Raman sir, imong translation. Binasa ko pala yung translation para Tagalog to Bisaya para straight na tayo mag-usap, mga kabibig. As in, nakakatawa itong si Kong Pulong, talagang binanata niya si Risa Hontiveros. Wala namang problema kung magsalita ka tungkol kay Risa Hontiveros as long as it's all about her work, as long as it's all about the way she handles things, right, mga kabibig? So, yun lang po, mga kabibig, ang ating Ligis Libak-Libak for today. Ano ang inyong komento sa pagsupalpal ni Kong Pulong? Hindi niya kilala si Risa. Kasi kung kilala ni Kung Pulong si Risa Hontiveros, hindi sana mas may maganda pa siyang masasabi kay Risa. Pero I know na fact na parang alam na di Kung Pulong kung sino yung mga galit sa kanila eh. Hanggang ngayon galit pa rin. Ewan ko nga ba kung ano ang nagawa ng mga Duterte sa kanila.
Di ba mga kabibig? So yun lang po mga kabibig ang ating latest libag-libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Grabe no, cry, baby, or spoiled brat. Ano kayang reaction ni Risa? Don't tell me si Risa magbibigay ng kanyang opinion hinggil dito. Pwede naman. She's entitled to give her own opinion regarding sa comment ni Kong Pulong. Yun lang po mga kabibig. Bye everyone. See you next time.